Hi guys! Welcome back to my channel. So, pasensya na po kayo kung medyo natagalan po yung pag-upload ko ng video kasi medyo busy po ngayon. Um, Ngayon lang ako nagkaroon ng time para makapag-video ulit. So, ang ituturo ko sa inyo is yung mga tips kung ano ba ang dapat na dalhin dito sa US bago kayo pumunta. Unang-una guys, ang dapat nating dalhin is kung meron kayong credit card dyan sa Pinas, mas magandang dalhin nyo dito. Kasi may nakausap ako na kasama ko na yung credit card niya galing dyan sa Pilipinas na gamit niya dito sa US. Kasi unang-una, hindi ka makakaalis ng bahay pag wala kang credit card. Maliban na lang kung may kakakilala ka dito na pwede kang makisuyo na makisakay papunta sa mga groceries. And then, pangalawa, yung Uber dito, usually, yun yung ginagamit credit card kapag magbubook ka. Hindi po sila tumatanggap ng cash. Maliban na lang kung merong bus na dumadaan dun sa lugar na pupuntahan nyo, mas okay. Tumatanggap po sila ng mga cash payment. And then, sa groceries naman, wala namang problema kasi tumatanggap naman sila ng cash and credit card. So, mas maganda po kung may dala kayong credit card kasi dito hindi kayo kaagad-agad makakakuha ng credit card since wala pa kayong um, SSN number. Ang SSN number, hihintayin mo siya within 2 weeks to 1 month. Depende din sa state. Sa amin kasi nakuha namin within 3 weeks. So, after 3 weeks, dun pa lang kami nakapag-apply ng credit card. And second, yung dadalhin nyo is documents. Lahat ng documents na meron kayo, dalhin nyo dito. Especially yung galing St. Luke's, yung mga medical record nyo, kasi hihingin yun ng employer nyo dito. Pangalawa, yung mga documents nyo from school, dalhin nyo na lang din po. Visa screening, dalhin nyo na din. Lahat po ng documents na pwede nyong dalhin, mas maganda po kung madadala nyo lahat. And then, third is gamot. So, kailangan po, dyan pa lang sa Pilipinas, bumili na kayo ng mga over-the-counter na mga medications or medicines, kagaya ng paracetamol, yung para sa lagnat, para sa ubo, para sa sipon, para sa mga pain, especially yung mga maintenance nyo. Magdala lang kayo ng prescription galing sa doctor nyo na nagpapatunay na maintenance kayo. Kasi guys, ang hirap magpa-check up dito. Unang-una, bago kayo makapagpa-check up, kailangan meron kayong card. Kasi kung wala, sobrang mahal ng consultation dito. Ang card, makukuha mo lang yun kapag nag-start ka na sa company. Or sa hospital. Since hindi ka pa makakapag-start ka agad kasi hihintayin mo pa yung endorsement of license mo galing dun sa state mo na medyo matagal. Yung iba inaabot ng months, yung iba nga alam ko 3 months pa. So kailangan may gamot na kayo galing Pilipinas papunta dito. Lalo na kung may mga anak kayo, magdala kayo ng mga vitamins ng bata, mga vitamins nyo, at saka yung mga iba pang nabanggit ko na. Next guys is pera. Yung pocket money nyo, magdala na rin kayo kasi kailangan magdala talaga kasi hindi ka makakabili ng pagkain dito kung wala kang pocket money. Unang-una, magbabayad ka ng rent ng bahay. Kung nandun ka sa area na medyo mababa ang cost of living, mas maganda kasi mas mababa ang renta ng bahay. Pero kung dun ka sa mga cities, kagaya ng New York, California, kailangan mo talaga ng medyo malaki-laking pocket money kasi medyo mahal ang bahay doon. Yung isang kasama ko, nag-transfer siya
from Georgia to California, ang binabayaran niya sa bahay is 3,000 US dollar. Samantalang dito sa Georgia, ang binabayaran namin is nasa 928 US dollar. So malaki ang diferensya, kaya kailangan paghandaan yung pocket money. And the next is yung mga damit. Kung taglamig yan, lalo na kung may mga kasama kayong mga bata, magdala po kayo ng mga jacket. Kasi sobrang hirap pag taglamig, kahit nasa loob ka ng bahay, pumapasok yung yung lamig. So, kailangan talaga mayroong jacket na dala. Especially kung yung anak nyo is nag-aaral. Nung time namin, pagdating namin dito, sobrang lamig. So, naglalakad lang kami sa school. Buti na lang may mga dala din kaming mga jacket. And then next, kung may mga documents, yung mga anak nyo, birth certificate, card, dalhin nyo na kasi baka hingin ng school. And, what else? Ayun. Guys, kung kasya pa sa mga traveling bag nyo, yung pagkain galing Pilipinas, kasi dito, sa first month mo, hindi ka kaagad makakapagtrabaho. So, mas maganda kung may mga dala kayong mga canned goods, may dala kayong mga noodles, may dala kayong mga snacks, biscuit, kasi napakamahal ng bilihin dito, lalo na kung wala pa kayong trabaho at nagtitipid kayo. So, mas maganda kung bibili kayo ng mga canned goods, or I mean, yung mga goods galing sa Pilipinas. Kung yun ay kung magkakasya pa sa mga bagahe ninyo. Pero kung hindi na talaga, kailangan may pocket money kayo na pambili ng mga goods or groceries dito sa US. And then, lastly guys, ang kailangang dalhin is tibay ng loob tsaka prayer. Lalo na kung mag-isa ka lang, wala kang kasamang family, walang support. So, medyo ma-homesick, mag-a-adjust, culture shock. So, kailangan may baon kayong lakas ng loob. Kung may family naman, so mas maganda kasi may support kayo at saka mababawasan yung homesick nyo. So, yun lang muna guys. Thank you sa lahat. And don't forget to please like, share, and subscribe to my channel. Thank you.